tuloy na ba ang ligaya? So, the global markets nag-rebound. So, si Donald Trump, nanginig ata, no? Na pressure. Binawi niya yung kanyang tariff. Actually, not entirely. I think may applicable pa rin na 10% tariff sa lahat. And mayroon daw 90-day pause. And because of that, nag-rebound ngayon yung madaming major indices. Ang hindi niya lang binawi is si China, no? So I think meron silang ngayon full-blown trade war with China. So kahapon nag-retaliate ulit yung China, no? 84% tariff. And then yung kanina 125%. Diba? So bala yung dalawang dyan magmatigasan ng ulo. So wala namang mananalo sa dalawang yan. Para silang dalawa magiging talo eventually. Yun nga lang sila yung mas magiging talunan. Pero you have Donald Trump. Ano to? Gumawa ba to ng insider trading? Kasi before nagsitalunan yung stock market, nag-tweet siya ng ganito. Ayan this is a great time to buy. So I think in the red pa rin yung stock market nung tweet niya yan. So lahat ng nakabasa nito and bumili. Next thing na ginawa niya is ito na yung kanyang tweet na pinatalon ulit yung stock market. So imagine ulit-ulitin niya lagi ito ng ulit-ulitin, parang yung circle of friends niya, yayaman diyan yung kanyang grupo or your circle, lahat ng insider na nakakaalam sa ganito. So remember last time may nag-leak na ganito yung 90-day pause. Then eventually, sinabi nila na fake news daw yon. Karoon ng ganitong rumor, tumalon yung market nila, and then sinabi nila na fake news, so bumagsak ulit, di ba? Well, it turns out, totoo pala yung rumor na yon. And isa sa mga dahilan, ba't sinasabi na nag-cave in si Donald Trump is because yung kanilang treasury, bumabagsak yung kanilang bond market, di ba? So madaming big players nagda-dump ng US bonds, US treasuries. And then you have the Philippines growth outlook. Ang baba tingnan yung naging actual lagi ni ni BBM administration. Always less than 6%. So technically bumaba na yung standard ng mga economist. The current trajectory ng Pilipinas, yung ating GDP growth. So now, dito tayo. So mostly ng major indices ngayon gumawa ng rebound after the Trump reversal. So ito na yung bagong year-to-date performances na makikita nyo. So wala na sa correction territory yung madaming major indices. Ganon-ganon lang, no? Sarap maging insider within the Donald Trump group. Talagang kikita ka dyan di ba? So PSE, wala na siya sa correction territory. The same goes with other indices. And nag-green nga si international stocks ulit. Yung iba malapit na ulit mag-green. So the worst performing index is still the Nasdaq 100. And ang second worst performer is numbalik yung PSEI ulit. Negative 6.91%. Di ba bagal mag-bounce ng PSEI compared sa ibang indices. So nasa kulelat na naman ang PSEI. Meanwhile, I have my portfolio still on the green year to date and still massively outperforming a lot of the major indices this year, 2025. So, ang tanong, baka na-excite lang. Tingnan natin yung kanilang pre-market. So,
Pre-market nila actually is babagsak ulit di ba? So, na-excite nga lang, no? VT, ayun bagsak and so, masyadong na-excite yung mga investor kasi andun pa rin yung andun pa rin yung issue kung gaano ka-reliable ang US bilang isang trade partner. And nandun pa rin yung 10% across all trading partners. Di pa rin niya tinatanggal. Okay? And parang napatunayan na dito na pabago-bago yung utak ni Donald Trump. So maaring nag-post siya 90 days and then bigla niya lang din bawiin, di ba? Ganun siya ka-unstable ngayon. So akala ko mahirap magbago yung decision niya, but maybe in-advise siya na gawa muna ng 90 days pause. Kasi masyado naman kasing grabe yung reciprocal tariff niya. And if I'm not mistaken, yung isa sa mga pinapanood ko ng mga nakaraan na nag-explain, yung isa sa mga economic advisor ni Donald Trump, ang mas ginagamit niya na benchmark for performance ng isang bansa is the bond market kesa sa stock market. So baka nung bumabagsak yung bond market niya, in-advisean siya na gawa muna ng 90 days na pause. Then maybe from there, unti-unti nilang makipag-negotiate. Iba nilang trading partner except for China. So, ito, full-blown trade war na talaga to, no? So, yung mga ganito na 84% tariff, then babawi si US ng 125. Then for sure, si China babawi na naman to. Yung ganyang, tariff hike, na to pang headline na lang to. Kumbaga na to, parang sinasabi na nung dalawa, US and China, ayaw na naming makipag-trade sa'yo. Yun na yung conclusion dyan. Walang trading na magaganap sa dalawang to. Otherwise, malulugi kung sino man yung magipag-trade, di ba? Or mag-import and mag-export, di ba? Paano may papasa ang 84% tariff or 125% sa consumer? Wala lang bibiling consumer noon. So technically, hindi na talaga magipag-trade sa isa't isa yung dalawang yan. Na unfortunately, maipit dyan is yung mga US corporation, di ba? Well, actually, lahat naman, maski some Chinese corporations na nag-export din sa US. So, yung mga ganon, So, mga ganong company na ipit na, kunyari sa US. Syempre, Apple, malaking market ng Apple yung China So, in the coming days, ang next bad sentiment na mangyayari dyan is earnings guidance ng mga companies. So, with this ongoing trade war ng US and China and yung 10% na tariff sa lahat ng kanilang trading partner, for sure may epekto yan sa margins ng mga companies. So, gagawa na niya ng earnings guidance, earnings forecast na kapag sinabi nila our earnings guidance is lower than last year, yun na, di ba? Yung stock market dito babagsakan ulit yan, okay? Kasi ibig sabihin nun, yung intrinsic valuation ng mga companies magbababaan, okay? Kasi yung kanilang mga future projections of profits and cash flows magbababaan din, okay? And then you have Donald Trump. Di ba? The greatest manipulator. Nakita ko in recent years. Grabe, no? So, pwede mo yung batong gawin, no? Ulit-ulitin yung ganito. Sobrang swerte naman nung nasa, niya, no? Yung kanyang grupo, yung circle of friends niya. At ng insider on that group kung gagawin niya to lagi, no? So, lumakalagapak yung stock market, then bigla niyang tunit to, this is a great time to buy. So, syempre, lahat ng nakabasa niyan, pabilisan, and bumili, di ba? Anong nangyari after that? Eto, nag-tweet siya ng ganito, okay? And very ironic yung tweet niya, no? So, sa tweet niya, parang pinapasa niya yung blame sa China. Na in fact, USA yung nag-start ng tariff ng reciprocal tariff, pero sa tweet niya actually parang pinapasa niya na yung blame sa China.
based on the lack of respect that China has shown to the world market. Grabe na lang mag-isip ng mga ano no, politicians ng USA eh. I am hereby raising the tariff charge to China by the USA to 125% effective immediately. So blah 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 blah. China will realize that the days of ripping off the USA and other countries. So talagang pinagmumukha niyang ano, di ba? China yung masama sa global stage. Is no longer sustainable or acceptable. Yan ang sinasabi niya, meron daw 75 countries have called representatives of the USA, blah blah blah, para makipag-negotiate siguro. Pero nung binabasa ko yung mga headline kahapon, parang yung EU, ready na silang magpataw ng additional tariff or retaliation. Yung Canada, ano pa rin, ongoing negotiations. Yung Mexico lang yung I think yun lang siguro yung kaya nilang kontrolin sa ngayon. And parang wala namang na-headline na iba't ibang bansa pag-usap kay Donald Trump, di ba? So whether it's true na merong 75 countries na nagkukumahog na tumawag sa USA or wala, di ba? That we don't know. I have authorized a 90-day pause and I substantially lowered reciprocal tariff during this period of 10%. Also effective immediately. Thank you for your attention to this matter. So after niyang tweet niya na to, di ba? Boom! Nagsitalunan yung yung stock market. So let's say you have the QQQ. Ito yung one day niya kanina, di ba? So nag-open up siya rito. Ayan Oh, di ba? So if isa kang insider sa grupo ni Donald Trump, di ba? Laking kinita mo na dyan eh. So kunyari nag-short ka rito, kasi alam mo na gagawin ni Trump yung ginagawa niya ngayon. Then lumagapak siya rito, binenta mo. And then nag-long ka ulit dito, di ba? Kasi alam mo mag-tweet si Donald Trump ng ganyan ulit. And then boom, and then bebenta mo kaagad, di ba? I mean, hindi ba market manipulation na to? Pwede bang gawin to ng isang tao lang, no? Kasi yung mga ganitong klase ng mga downside, no? Yung tuloy-tuloy na downside na ganyan. Madaming namamargin call sa mga ganyan eh. Na-wipe out yung kanilang portfolio or napo-force silang mag-liquidate. Yung iba naman yung walang kamuang-muang kasi may mga retirement funds, yung kunyari mga US citizen, retirement plan. Nakikita nila na natatapyasan. Yung iba dyan napapabenta eh, di ba? And then yung pala biglang biglang mag-tweet si Donald Trump, babawiin niya lang din. Okay. Ngayon, sa ganitong attitude ni Donald Trump and the USA, di ba, kung ikaw yung trading partner niya or kung isa ka man sa mga considered niya as ally, kakatiwalaan mo pa kaya sila? Bago-bago mag-isip, tapos pag nagdesisyon talagang instantaneous no? So talagang siya, para siyang stock market din, no? Very volatile mag-isip. And then on Philippine news, I have ADB maintains PH growth outlook. Blah blah blah. Actually, binaba nila yung outlook nila eh. I think mas mataas sa 6%. And then recently binaba nila into 6% na lang. Na normally yung mga ganitong outlook, no, mag-start yan lagi sa optimistic. Siguro yung isa sa mga pinaka-optimistic nila na forecast. And then habang nagpro-progress yung taon, no, pababa ng pababa or ibababa nila ng ibababa yan. So ibig sabihin, malaki yung chance maging actual ulit na GDP ng Pilipinas 2025 kahit election year is possible nandito lang din, no, 5.6, 5.7, 5.8. So parang ibig sabihin, no, sobrang baba na ng expectation ng mga economist and analyst na growth prospect ng Pilipinas to the point na ganito na lang siya, no. Kasi dati ang growth prospect or ang growth assumption ng Pilipinas is laging nasa
6.5 to 7%. Ngayon, ganito na lang, 5.5 to 6%. Well, anyways, pababa naman yung inflation ngayon. Napapansin ko rin yan, no? Madaming presyohan ngayon ng bilihin, nagbababaan. So, mag-stimulate yon ng additional consumer spending ng mga Pilipino. Maybe baka doon na lang madrive pa yung ating GDP way above 6% together with the election spending. We'll see kasi kung eto magtuloy-tuloy na tuloy to 5.5, 5.6 tapos 5 point something ulit this year. I think isa na si President BBM sa mga president na nagkaroon ng very weak na performance in terms of stimulating the economic growth.